Magandang gabi, Alan. Ngayong bukas na ang kalsada, may mga dumating na bang mga tulong ngayon dyan sa bayan ng Glan? June, magandang gabi. Kanina nga ay nakaranas tayo ng malakas na pag-ulan dito sa lawigan ng Sarangani. Gayunman, tuloy-tuloy ang naging biyahe, lalong-lalo na doon sa mga naghahatid ng tulong. At nakita natin, June, kahit maging itong mga private individuals ay namamahagi na rin ng tulong sa ating mga kababayan. At syempre, nangunguna pa rin dyan ang mga iba't ibang government agency na nagpapahatid at nagbibigay ng tulong para sa mga kababayang apektado ng malakas na lindol dito sa Mindanao. Mas mapapadali na ngayon na maipasok sa Glan Sarangani ang tulong para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol na naranasan sa Mindanao nitong Lunes. Natapos na kasi ang ginawang clearing operation sa mga gumuhong lupa sa Kapatan Road patungong poblasyon na nagpahirap at nagdelay sa tulong sa Glan. Gayunman, sinabi ni Mayor James Yap Sr. na kailangan pa rin ng pagkain, tubig inumin, gatas para sa mga batang lumikas at mga gamot para sa mga nasugatan dahil sa lindol. Gasolina naman para sa mga heavy equipment na ginagamit pa rin sa clearing operations sa mga gumuhong lupa sa kalsada. Maraming assistance na, no? Kailangan talaga namin tulong. We need help. Pagkain and water. Of course, fuel. Siguro papasok na yung mga tanker. Hopefully, medyo makagalaw na. Sinang-ayunan naman ito ni Mang Maximo Tilabor ng Barangay Kapatan. Sa akin ay kung may bigas, may yung lahat na kailangan. Pangpagawa ng bahay. Kanina isang chopper ulit ang lumapag sa Glan, sakay naman ito ang additional manpower ng Office of Civil Defense Caraga Region para sa patuloy na pagsasagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDNA sa Glan. May kasama ding IT experts para sa mabilis na pagbabalik sa network signal at internet na magpapabilis ng ulat mula bayan going to province up to regional offices. Malaking tulong din ang charging station na inilagay malapit sa munisipyo. Nag-offer naman ang Department of Public Works and Highways ng heavy equipment para magamit sa clearing operation sa ilan pang kalsada na natabunan ng mga gumuhong lupa na nagpa-isolate sa ilan pang barangay ng Glan. June, kanina nga ay kasama ng local government unit ang DPWH, ang Department of Public Works and Highways, para magsagawa ng inspection dito sa isa pang kalsada na gumuho pa rin ang malaking bahagi ng lupa na bagay na nagpa-isolate sa 7 barangay ng Glan, kung saan inamin ng lokal na pamahalaan ng Glan na hanggang ngayon ay hindi pa rin ito naaabutan ng tulong. June. Sabi mo kanina, Alan, pumapasok na rin yung mga pribadong organization na tumutulong dyan. Papaano ba ang coordination dyan? Kasi halimbawa, pupunta ba sila sa Office of the Mayor? Kasi baka magka-doble-doble nga naman yung nabigyan ng tulong. June, base sa naging obserbasyon natin kanina, direktang ibinibigay ng mga private individuals ang kanilang tulong na ipinamamahagi sa mga apektadong residente. Ganun pa man, June, hindi pa natin nakakausap ang local government officials at local government unit ng Glan kung meron ba silang ibinigay na instruction sa mga individual na ibig na magpaabot ng tulong. Nasabi mo rin kanina na may pag-ulang nangyari. Hanggang ngayon ba meron pag-ulan o ano yung weather dyan? Magiging forecast dyan, Alan, kasi magiging delikado yan sa mga dumaraan, lalo na doon sa nakaranas na nga ng mga landslides. Bandang alas 5 ng hapon, June, tumigil na ang pag-ulan dito sa Sarangani. Gayunpaman, patuloy tayong nakaantabay at dahil nga kapag nagsusungit ang panahon, bagay na magpapabagal din ito sa rehabilitasyon na ginagawa dito sa
bayan ng Aglan, Sarangani. Kanina naobserbahan din natin, June, ang pagkilos ng South Cotabato Electric Cooperative kung saan ay inaasikaso na ang power restoration para sa ilang mga kawad at poste ng kuryente na nasira dahil na rin sa malakas na lindol, June. Maraming salamat, Alan Manansala.